the coming of Christ sa verses 1 and 2. Now, basahin po natin ang verse 1, sabi rito, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him." Ito pong verse 1 ay umpisa ng sulat ni Pablo na kung saan ay si Pablo ay nakikiusap. Tama ba yun? Nagbibeseech, no? Nakikiusap. So makikita natin na si Pablo ay mapagpakumbaba ang loob. Ano po? Marunong siyang, although he is an apostle, although he is actually the pastor of these people, pero marunong siyang makiusap. Beseech, no, the believers in Thessalonica to not be soon shaken in mind. Kaya kung papasok po kayo sa verse 2, yung mga mananampalataya sa Thessalonica ay nagbabago ng isip and be troubled, ano? Natotrouble sila. Kasi meron pong false teachings that the day of Christ or the day of the Lord was at hand. Although nire-recognize natin na ang Thessalonian book ay aklat patungkol sa paghahanda ng mga Kristiyano tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero back then, that is 2,000 years ago, ay itinuturo na yung Day of the Lord. At sabi ni Pablo, hindi po maling teaching o maling turo ang Day of the Lord. Kaya lang, yung mga false teachers ng panahon na ito, ay tinuturo nila ang Day of the Lord na hindi nila sinasabi kung ano ang mga palatandaan. Naintindihan nyo, no? We need to consider and we need to bear in mind na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay may palatandaan. At ito ay atin pong makikita sa atin pong mga verses na titingnan mamaya-maya. Okay? Kaya by false teachings that the day of Christ or the day of the Lord was at hand, as this day could not come before a falling away. Ito po yung mga palandaan, meron po munang falling away and the revelation of the man of sin. O, ano po yung falling away? Ang falling away ay apostasy yan. Yung man of sin naman yan si Antichrist. Okay? Before the falling away, ang falling away ay nanggaling sa word na apostasya o apostasy, na ang ibig sabihin is rebellion or departure. Marami ang tatalikod, pero dahil nga ang kahulugan ng apostasy or ng apostasya na to ay rebellion, maraming magiging rebelde. No? Ito ay panahon natin ngayon, maraming mga rebelde. Marami ang tumatalikod sa kanilang mga pananampalataya. The condition will be characterized by a widespread turning from the truth or true faith. Yan, marami po. Widespread, ibig sabihin talagang sobrang palasak. Now, to your judgment, ito ba ay panahon natin ngayon na maraming mga Kristiyano ang tumatalikod na sa kanilang pananampalataya? So, depende sa judgment ninyo yan. Okay? Pero ito po ay makikita nating sobrang usong-uso. Sobra yung very obvious, no, sa mga Kristiyano na tatalikod sila sa kanilang mga pinaniniwalaan. This condition will be characterized by a widespread turning from the true faith. Widespread a revealing of a man of sin. Dito rin i-reveal yung man of sin o si Antichrist, ano? And a deception that discourages true holiness and relationship with Jesus Christ. Ayan. Ito yung mga panahon, siguro nasa paghahanda na tayo ngayon upang later on ay makilala natin kung sino si Antichrist. Pero bago yan,
makikita po natin yung mga turo ng deception, no? Deceptive, nakapaglilin lang, na nagdi-discourage ng totoong kabanalan and relationship with Jesus Christ. Yan. So, hindi ko alam, sa inyong judgment, baka, no? Kasi, nag-uumpisa ako ngayong mag-aaral at tinitingnan ko, tinoobserbahan ko na kung papaano at ganun ba talaga ang dapat na pag-worship sa Panginoon. No? Yung pagbibigay ng puri sa Panginoon. Hindi ba tayo naililigaw? Ika nga, na kinakailangang merong nagsasayaw dyan, kinakailangan merong bago ng kulay. Naintindihan niyo ako mga kapatid? At may umuusok mga ganon. No? So, sa tingin ko parang ito na yung panahon ngayon na ang pag-worship sa Panginoon ay ginawa ng parang entertainment. Okay? Parang ganon. Okay? Ayaw ko nang maging judgmental mga kapatid, pero ito ay pangangaral at pagtuturo lamang. Kaya in our own judgment, ito na kaya iyon. No? May mga nagsasayaw, di ba? Mga ganon. At yun ay bahagi ng kanilang sinasabing pagpupuri, no, sa Panginoon. This event precedes the day of the Lord. Yun, yung mga pangyayari na to ay, ang susunod dito ay ang pagbabalik na ng ating Panginoon, and involves the removal of restraint on evil. Tamo, tatanggalin yung pagpipigil sa masama. No? Parang ngayon na yun eh. Tingnan ninyo yung mga corruption na nangyayari sa atin ngayon. Parang, ito, no? Mga ghost project, parang tinatawanan na lang natin. No? Pero hindi lamang dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa hindi naman ganon. Sa Korea, nakita lang yung asawa ng misis ng Prime Minister na merong suot ng nahalahas na sa tingin ng mga tao ay hindi kayang bilhin. Tamo, hinuli kagad, ikinulong. No? Mga ganon mga kapatid. Pero dito sa atin, parang habang lumalaki ang nananakaw mo, parang ganon, ay parang sumisikat pa. No? Sumisikat pa. Nagbigay nga ako ng comment doon sa pag-feature nung anak o kamag-anak ng nangungurakot sa gobyerno. Kasi meron na tayong ugali ngayon na talagang pinapahiyaan na, ganon, feature na yung mga kamag-anak o anak ng nagnanakaw sa gobyerno. At maraming mga Pilipino hindi alam yan, pero sa Australia, ugali yun. Na kapag ang politiko ay nahuling magnakaw, nako, kawawa yung mga kamag-anak nun. Sa Amerika, ganun din. Kaya kapag nagnakaw ang isang politician doon, dapat magplano na siya na lumipat na siya ng bansa kasama yung pamilya niya. Kaya kita nyo, ang ugali doon, magre-resign ka agad. Kasi kawawa talaga. Kawawa talaga yung anak mo, gano'n. Dito, sikat na sikat. Nagpapakita pa ng mga Prada. Di ba? Mga gano'n mga, no? O Parada ba yun? O Prada? Mga mamahaling sapatos, mamahaling bracelet, mamahaling relos. No? Isipin mo, meron palang relo na ang halaga ay 11 million. Hindi ko kalaing meron palang ganong halaga ng relos. Kala ko mga 3 hanggang 4 na milyon lang yan. Meron palang ganon. Antindi, no? At least na-educate tayo. Maganda ang naging tulong nitong social media natin ngayon. Okay? At ako nakiki-comment na rin ako doon. Okay? Naghahanap nga ako ng picture ngayon ng pinakamagandang itsura ng crocodile, alam nyo? Oo. Pinakamaganda, hindi pa ako nakakita pero naghahanap ako ng pinakamagandang larawan ng crocodile. No? Bakit?
Kasi yun yung itatabi ko sa mukha nung pinaka, no? Oh, no? Now, aspect of the falling away. Ano itong mga aspeto ng apostasy na to? Kasi ang falling away is apostasy. The term apostasia is translated as falling away or rebellion or departure. Okay? Hindi lamang aalis, kundi malupit ang kanyang pag-alis. No? Kasi rebellion eh. Yan po ang palatandaan. It signifies a departure from truth and widespread defection from faith. Tanyo mga kapatid, nahihiya ako kapag minsan kapag merong tinatawag na pastor, tapos yung pastor ay nasasangkot, no, sa mga korupsyon, gano'n. Yung mga praise the Lord, tapos nasasangkot sa korupsyon, mga kapatid. No, nung panahon ni Pablo, nung unang panahon, hindi po pwede yan. Walang mga Kristiyano noon na papayagan nila na ang kanilang pangalan ay masasangkot sa kanyang mga klase ng iskandalo. Naintindihan niyo mga kapatid? Pero ngayon, ipinagtatanggol pa ang kanyang sarili. Dapat ay nagre-resign na at magtatago na lang. Magtago ka na lang, di ba? Oh, ganon. Oh, ito po yung palatandaan. It signifies a departure from the truth and a widespread defection from faith. Yan po yan eh. The central theme is deception, where deceptive spirits and false teachings will mislead people. Tanyo ha? Kaya ang hirap kapag ikaw yung mga ngaral ka, tapos papasok ka sa politika na ganyan di ba? Oo, hirap Kasi magiging deceiving ka Tanyo yung mga nangyayari ngayon. Deceiving Tanyo yung mga Kristiyano tuloy ngayon. Nag-aaway-aaway. Kasi yung iba naniniwala, yung hindi, yung mga hindi, nakikipag-away doon sa mga naniniwala. Oo, di ba? Social media na ngayon. Kahit mga anak ninyo, nakikita na yan. Kaya talagang ang pinakamagandang gawin ng isang taong na i-involve sa mga iskandalo ngayon ay mag-resign, tapos magtago ka na. Di ba? Dapat gano'n kaysa sa nandiyan ka pa, tapos magpapa-interview ka pa para mga tuwiran at ipagtanggol yung iyong posisyon. Yan. At ito mga ganito mga kapatid ay sa tingin ko, palatandaan ito ng at least false teaching pa rin yan. No? Maling turo na rin. Deceptive teaching promotes a life of unconcern for holiness. Yan ang false teaching. Tama ba mga kapatid? No, ito ay nagpro-promote ng unconcern sa kabanalan. Suggesting that living as one pleases is acceptable because of His blood. Ibig sabihin, kahit na nasasangkot siya o ang pangalan niya sa iskandalo, pero dahil namatay naman na si Kristo at binayaran naman na ang kasalanan, kaya okay lang ako. Yan, no? Ngayon natatarnish o bumababa yung tingin natin doon sa salitang holiness. Bumababa yung pagbavalue natin doon sa kabanalan na ine-emphasize ng banal na kasulatan. Naintindihan natin mga kapatid? No? Itong si Antichrist, no? Yung Antichrist, ipropromote niya ang kanyang sarili as God. Yan po yan mga kapatid. The Antichrist or the man of sin will be revealed. O i-reveal na siya. I think, ako naniniwala na itong si Antichrist na i-reveal sa atin later on ay buhay na. Sa tingin ko mga kapatid, ito ay professional na rin. Malaki na to. No? Pwedeng ito ay kilala na natin. Hindi pangalang siya nire-reveal. Okay? Yan. The Antichrist or man of sin will be revealed and will exalt himself above God.
Okay? Hindi pa natin to kilala, pero i-reveal na to. Meron nga mga haka-haka before na yan daw si Obama, di ba? O hindi po. Merong nagsasabi na ito, kasi nga sikat, pero later on nawawala rin. Proclaiming to be God. I-proclaim niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Okay? At itong mga panahon na ito, mga kapatid, ay tatanggalin yung pagbabawal sa paggawa ng masama. Isipin niyo, mga kapatid, at least ngayon meron pang restraint sa mga bawal at mga masasama, di ba? Oo, pero darating ang panahon na pwede kang manakit ng tao, pwede kang magnakaw, pero hindi ka napapansinin. Hindi ka napapansinin, hindi ka na pwedeng bawal pa rin yan by word, pero hindi na talaga ipapractice yung huhulihin ka at ipaprosecute ka. Okay? Kaya sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, previously ito tinalakay na rin natin, let no man deceive you by any means. Sinabi nito ni Pablo at pinag-aralan na rin natin ito before, na sabi ni Pablo, huwag niyong hahayaan na by any means ay maloloko kayo. At yang nasa social media na yan, talagang maloloko talaga tayo dyan. Ako, halos maniniwala na ako na yung balita tungkol kay Joey, si Senator Villanueva ay fake news. Kasi talaga ang dami nagsasalita, fake news. At ngayon nag-aaway-away na yung mga so-called Christians nang dahil dito. Sabi ni Pablo, di ba ang hirap mga kapatid, di ba? Ang hirap kung hindi mo alam kung anong paniniwalaan mo. Buti na lang, pwede kang maniwala kasi sabi niya, wala akong kilala kahit si isa dyan. O naglabasan niya yung mga larawan, di ba? Nakasama niya yung korap na engineer doon sa Bulacan, mga ganon. Pero ang hirap talaga, mga kapatid. At itong sabi ni Pablo, let no man deceive you by any means. Nasa atin na yan kung paano tayo hindi maloloko. Naintindihan niyo, mga kapatid? Pero sabihin ko sa inyo, napakahirap. For that day shall not come except there come a falling away. First, yan, pagtalikod sa pananampalataya. Pagtalikod sa yung value ng holiness lalo na. And the man of sin be revealed, the son of perdition. Itong son of perdition, ikinabit ito sa pangalan ni Judas. Kaya may mga nagsasabi na yung darating antichrist si Judas daw. Hindi po, hindi si Judas yan. Katulad nating mamamayan yan sa panahon ngayon. But he will become a powerful man and very influential. And maybe he is already living, he's a grown-up man now. Lalaki po yan, hindi babae yan. Pwedeng popular na rin siya ngayon, pwedeng very influential na rin siya ngayon. Pero hindi po natin alam kung sino talaga. Okay? Pero ang lahi niyan, mga kapatid, ay Hudyo siya. Jew. Kalahi siya ni Jesus. Okay? Man of sin be revealed. Yan. Son of perdition daw siya. Now, the phrase falling away comes from the verse in the Bible where it is stated that the falling away must be occur first. Yon. Bago po darating ang Panginoon ay mangyayari muna yung apostasy na widespread talaga. Yan. At mangyayari, kasunod po niyan yung tribulation na. This falling away is the distinct event that precedes the day of the Lord, a time of wrath and judgment. Ang tribulation ay mangyayari hindi dahil sa sumalbahe o naging salbahe na ang tao, kundi part ng judgment ng Panginoon ang tribulation. Gagamitin lamang ng Panginoon yung pagiging salbahe ng tao. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kasi kahit ngayon salbahe na rin tayo.
Kaya lang, may restraint pa sa masama. Kaya may pulis pa, may batas pa, di ba? Pero kahit na may batas, tanyo, ang mga pagnanakaw, hindi ko mapaniwalaan, mga kapatid. Hindi ko mapaniwalaan. Natutuwa ako kahapon kasi nakita ko na doon sa harap ng bahay nila Diskaya, meron ng demonstration. Mukhang nagigising na. Pero mga kapatid, hindi po yan ang sinasabi ng Bible, na talagang sa panahon ng paglapit ng pagdating ng ating Panginoon ay talagang sasama ang tao, in the sense na yung restraint sa masama ay mawawala. Okay? Yan. The falling away is not the same as the rapture. Hindi po yan rapture. Okay? While some interpretation see a departure as the rapture of the church, the more common interpretation focuses on the widespread of apostasy. Interpretation po ng mga iba yan. Sinasabi ko lang sa inyo. Falling to a sinful life. Ito po mga kapatid, yung isa pa sa mga very obvious at widespread sa daigdig. Darating ang panahon na ang mga tao ay nabubuhay sa buhay ng kasalanan, sinful life. The falling away refers to the collective departure from faith. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami talaga nila. Okay? Not just individual instance of falling into sin. Paul uses the imminent. Bigyan ko muna ng explanation yung isa kanina. Hindi lamang minsan nagkakamali yung tao, paulit-ulit. Naintindihan nyo mga kapatid? Hindi lamang siya ngayon gagawa ng kasalanan. Ganoon lang, minsan lang. Pero darating ang panahon na yung tao ay magiging paulit-ulit. Isipin mo, gumawa na ng kasalanan nakaraang taon, tapos ngayon, parang yung pangungurakot ngayon, di ba? Yung mga sinasabing mga nagnakaw ngayon, ito rin yung mga pangalan na nakita ko last year, di ba? And nung nakaraan, paulit-ulit. Okay? Na hindi po maririnig, hindi natin maririnig nung mga nakaraan, nung mga 1960s, walang ganyan Pero ngayon, sobrang palasak na. Nagkataon lang na dito ay corruption, pero hindi lamang po corruption na nangyayaring kasalanan dito sa Pilipinas. Meron nga nag-discuss sa akin at nakipag-uusap sa akin tungkol sa diborsyo At sabi ko, sa paniwala ko, malapit nang i-implement ang divorce sa Pilipinas. At sa palagay ko mga kapatid, sa unang taon, 3 hanggang 5 milyon ang maghihiwalay. Ano tindi mga kapatid. So Paul uses the imminent coming of Jesus Christ and the believers gathering to Him as a basis for this encouragement, reminding them that the future hope of salvation and the need to stand firm in the truth. Ito yung panahon na sinasabi ni Pablo na manindigan tayo, na mag-ingat tayo na hindi tayo malilinlang. Kasi, kanyo naman yung mga, yung My Day, alam mo yung My Day sa Facebook? Nag-i-scroll ako niyan Yan mga kapatid ay talagang tinadtad na ng mga ngaral na hindi naniniwala na si Kristo Diyos. Talagang nandyan sila. Tinitingnan ko At kuminsan, nanonood ako, merong mga nangangaral na si Kristo hindi Diyos, at yung katwiran nila talagang nakakatawa sinabi na ni Kristo, tao kung nagsasalita. Sinabi niya, tao siya. Pero hindi rin naman niya sinabing, hindi siya Diyos. Di ba? Buti sana kung sinabi niya, tao, hindi ako Diyos. Hindi ganun di ba? Ang dami mga kapatid na instances na si Kristo ay nagsabing, talagang siya ay Diyos. Lalo na libang ako talaga doon sa sinasabing si Kristo, si Kristo at ang Diyos ay isa. Nagulat lang daw si Kristo doon. Maraming mga version yun sabi yung isa, nagulat.
Tuwan-tuwa ako eh, inuulit-ulit ko. Siguro yung nag-post nun, kumita na, no? Kasi ano yun eh, habang maraming beses mong papanoorin yun, di ba, points yun? O, sabi ko, pero siguro tinitingnan ko eh, di ba nagulat? O, ganon. O, yung isa naman eh, nagulat! O, ganon, no? Nagulat daw si Jesus. Kaya sabi, ako at ang Diyos ay iisa. Paano? Nakakatawa mga kapatid. Okay? Now, the urgency of encouragement. Paul's plea is motivated by a concern that some in the Thessalonian church were distressed and easily misled by false claims that the day of the Lord was already happening. Kasi nung panahon na si Pablo ay nagsasalita o nagsusulat, ang sabi ng mga false teachers, nangyayari na yung day of the Lord. Hindi po, yun ang pinapasinungalingan ni Pablo. Okay? Hindi pa panahon ng apostasy at hindi pa panahon ng Antichrist. Pero kahit ngayon, hindi pa panahon ni Antichrist, i-reveal pa lang. Pero sabihin ko sa inyo, nung panahon ni Pablo, sinabi niya, hindi pa panahon ni Antichrist, pero i-reveal pa lang. Hindi natin lang alam kung gaano katagal ang dadaan na panahon o lalampas na panahon bago i-reveal. Pero i-reveal mga kapatid. Kasi mahirap talaga kapag time element eh. Kasi ang Diyos hindi covered ng time eh. Kasi ang Diyos ay eternal. At sa langit, eternity yun eh. Binigyan lang tayo ng idea ni Pedro. Sabi niya, Diyos, ang isang araw is equal to 1,000 years. Sa atin, 1,000 taon, pero sa Diyos, isang araw. Okay? Hindi ako naniniwala na ganun yon. Binigyan lang tayo ng idea kasi sa eternity, wala talagang time. Hindi talaga bound sa time yon. Walang panahon pagka sa eternity. Halimbawa, kinabukasan is the same as yesterday and the same nung future. Ganun kasi yung eternity. Tama ba mga kapatid? Yung present is the same as yesterday and the same as the future. Ganun eh, no? Kaya, sinasabi ko lang yun sa inyo, pero di ko naintindihan yun. Di ba? Wala sa inyong makakaunawa nun. Kasi, limited nga kasi. Di ba? Ang mga pinag-uusapan natin dito mga kapatid, is it or eternal eh. Pinag-uusapan lang natin, tinuturo lang natin, pero at some point, hindi talaga arok na arok at hindi talaga abot na abot ng ating limitadong pangunawa. Tama ba mga kapatid? Now, this refers to a future when Christ will return and believers will be gathered to Him. Yan, pag bumalik ang Panginoon, i-gather na tayo. Natopic ko po ito, natalakay ko na to sa podcast, no? Sa lahat ng sulok ng daigdig, no, ay sisigaw ang arkanghel. Hindi ko alam kung gaano kalakas yun o talagang sigaw kaya yun. Ang sabi, sisigaw ang arkanghel at maririnig lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng sulok ng daigdig. Meron bang tinig na pwedeng marinig sa 4 na sulok ng daigdig? Hindi naman totoong 4 ang sulok ng daigdig. Bakit? Bilog eh. Di ba? So, bilog ang daigdig kaya wala tong sulok. Di ba? So, gumagamit lang ang mga sumulat ng Biblia ng mga lingwahe na kaya nating maintindihan. Okay? Sa ating limitadong pag-iisip at pangunawa. This individual will oppose God, sit on God's temple, declaring himself to be God, and will be empowered by Satan to perform counterfeit miracles to deceive those who do not love the truth. Ang matindi mga kapatid, itong si Antichrist ay meron ding kapangyarihan
gumagawa rin siya ng mga miracle. Nakapag-perform din siya ng mga miracle. Kaya kapani-paniwala talaga. At uupo din siya doon sa temple. Pag-usapan sana natin yung temple, kaya lang, dahil nga exposition nito, hindi na tayo matatapos. Okay? Basta sa temple na lang. No? Talaga maniniwala. Yan nga talaga si Jesus. Siya nga talaga. Di ba? Paano mo nga naman pasisinungalingan kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang pagalingin ang may sakit. Kahit cancer pa yan, kaya. Kaya kapani-paniwala at ang buong daigdig ay maniniwala sa Kanya at sasambahin siya. No? At doon na niya ipagbabawal. Diyan na po, doon na niya ipagbabawal ang maraming bagay kapag siya'y kinilala na. Yun. Bawal nang bumili ang hindi nagtataglay ng 666. Yung 666 na yan, sinabi lang yan, pero hindi siguradong 666 talaga yan, ha? Pwedeng Joshua yan. Yung tatak. Okay? At ang tatak ngayon, yung mga mayayaman, may mga may mga ang tawag doon, may mga nilagay na sa katawan nila para malaman kung nasaan sila. Halimbawa, may mga GPS na. Yung iba nilalagay dito. Yung iba naman nilalagay dito. Yan, no? Yung iba nilalagay dito. Wala pa akong narinig na nilagay sa forehead. Pero sa Bible, meron ding nasa forehead. Okay? At hindi natin alam kung papaano, pero nakikita natin na ito'y pinapractice na. Okay? Hindi lang natin alam kung ano talaga yung eksaktong gagawin nila para ma-identify na, wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili. Wala kang tatak, wala ka nito, hindi ka pwedeng sumakay. Kaya magiging limitado na. Okay? Sa Revelation, merong mga mananampalataya. Kasi meron pa rin mga maliligtas kahit na panahon ng tribulation Kaya lang, hindi ka tulad dito na, Kristiyano na ako, magte-testimony ka pa di ba? Dito sa ganito. Sa panahon na yun, hindi na. No? Kapag ikaw ay nanampalataya, ang kapalit nun ay buhay na. Kasi, hindi ka na pwedeng bumili. Hindi ka na pwedeng sumakay ng eroplano. Tamo yan. Hindi ka na makakagalaw. Kaya talagang kamatayan ang kapalit kapag ikaw ay nagpahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo. Okay? Kasi yan ay panahon na ang biyaya ay, paniwala ko, rich pa rin ang biyaya. Kaya lang mahirap nang matagpuan. Okay? Kasi dahil sa sitwasyon. Okay? By reminding them, yung mga nanampalataya of the future gathering with Christ, Paul provides a broader, hopeful perspective that should prevent them from being troubled by current event or false claims about the end times. Ito na yun, mga kapatid, kasi social media na ngayon. Kahit saang sulok ng mundo, talagang makikita mo na kung ano nangyayari, anumang bahagi ng mundo yan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya sinabi niya sa verse 2, that ye be not soon shaken. No, hindi mawawala ang inyong kapayapaan. Hindi kayo maguguluhan. Okay? Yan, be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Habang lumalapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, talagang may mga mangyayari na nakakawala ng kapayapaan, nakakalito, nakakagulo ng ating isipan. At sa panahon natin ngayon, hindi mo alam kung sino talaga ang may kasalanan, kung sino talaga ang dapat sisihin, kung sino ang hindi talaga sumusunod o kung sino talaga ang sumusunod. Di ba? Noong nakaraan,
Noong nakaraan, ang paniwala ko, si Duterte ay ganito. Oh, ngayon, iba naman na naririnig mo, di ba? Ang hirap talaga eh. Ito yung panahon ngayon. Oh, at lahat ng balita na yan ay bukas na eh kasi dahil